Retirement honor iginawad kay PRO 12 Regional Director Police Brigadier General Macaraeg, Police Brigadier General Placer, itinalaga bilang bagong pinuno ng PRO 12. DepEd at DILG 12 nakatanggap ng parangal mula sa DTI. At orientasyon para sa Family Circles Program ng OWA 12 isinagawa sa lungsod ng Tacurong. Yan ang ulo ng mga balita sa Socksurgeon Headliners. Magandang araw, South Central Mindanao. Narito na ang mga pangunahing balita sa Socksurgeon Headliners ngayong Marso 21, taon 2024. Retirement honor iginawad kay PRO 12 Regional Director Police Brigadier General Macaraeg, Police Brigadier General Placer, itinalaga bilang bagong pinuno ng PRO 12. Narito ang ulat. Kasabay ng tuluyang pagre-retiro ni Police Brigadier General Himili L. Macaraeg, ang Regional Director ng Police Regional Office 12 ay formal namang itinalaga si Police Brigadier General Percival Augustus Patanaw Placer bilang bagong pinuno ng PRO 12 nitong araw ng Miyerkules, ika-20 ng Marso taong kasalukuyan. Ginanap ang retirement honors para kay Brigadier General Macaraeg after an over of command sa Camp General Paulino Santos, PRO 12 Grandstand, Tumbler, lungsod ng General Santos, na pinangunahan ni Police Lieutenant General Michael John F. Dubria, the Acting Deputy Chief of PNP for Operations. Si Police Brigadier General Macaraeg ay nagretiro matapos ang 37 taong pagsiserbisyo sa publiko, kasama na ang 2 taong panunungkulan nito bilang ama ng PRO 12, kung saan kinilala siya bilang isang mahusay at respetadong pulis na nagkamit ng iba't ibang parangal at nagbigay ng karangalan sa organisasyon, lalo sa taglay nitong dedikasyon sa trabaho bilang alagad ng batas at mamamayan. Sa naging mensahe ni Police Brigadier General Macaraeg, muli nitong binigyang tanaw at pinasalamatan ng mga tao na naging bahagi ng kanyang tagumpay. Kaugnay nito, formal namang umupo na bagong Regional Director ng PRO 12 si Police Brigadier General Placer, na miyembro ng PNPA Tagapaglunsad Class of 1993, na dating Director ng PNP Peace Process and Development Center o PPDC bilang kapalit ng nagretirong Regional Director. Sa isang pahayag, tinanggap naman ng bagong pinuno ng PRO 12 na si Police Brigadier General Placer ang hamong ipagpatuloy ang husay na ipinamalas ng nagretirong Regional Director, alinsunod sa 5 focused agenda ni Police General Benjamin C. Acorda Jr., hepe ng pambansang pulisya. Ipinangako naman ng mga kapulisan ng PRO 12 ang kanilang buong suporta kay Police Brigadier General Placer para mas lalo pang mapabuti ang kanilang pagsisilbi sa mga mamamayan ng Rehiyong 12. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Ferry Valencia para sa Socksurgeon Headliners. DepEd at DILG 12 nakatanggap ng parangal mula sa DTI. Narito ang ulat. Ang Department of Trade and Industry o DTI ay binigyan ng pagkilala ang 2 sangay ng pamahalaan sa Rehiyong 12 para sa kanilang magandang serbisyo na ibinibigay sa ilalim ng Philippine Quality Award o PQA. Ang Department of Education o DepEd 12 at Department of Interior and Local Government o DILG 12 ay kinilala bilang Region 12's PQA awardees sa ginanap na pagpupulong ng Regional Development Council o RDC 12 kahapon, ika-20 ng Marso taong kasalukuyan. DTI 12 Regional Director Flora Pulitod Gabunales, ang Region 12 PQA Award Manager, ay iprinisenta ang tropeyo sa 2023 PQA sa 2 paparangalan sa 19 na paparangalan
sa bansa na sinaksihan nito ng mga kasapi ng RDC-12. Tinanggap ni na Undersecretary Epimaco Densing, Regional Director Carlito Rocafort at OIC Assistant Regional Director Catherine Lotilla para sa DepEd 12. Habang sa DILG 12, tinanggap naman ni na Chief Administrative Officer Dennis Sukol na kumatawan kay OIC Regional Director Attorney Rochelle Mahinay Cero. Ang PQA ay isang pinakamalaking level na pagkilala sa pambansa na nagpapakita ng nakakabukod tanging pagtulong sa mga Philippine business organizations na makamit ang pang-world-class na gawain. Sa pamamagitan ng Executive Order No. 448 sa ilalim ni Pangulong Fidel Ramos, ang parangal na ito ay ibinibigay sa mga pribado at pampublikong samahan na nagpapakita ng mabuting kalidad at produktibo tungo sa pagpapabuti ng buhay ng mga kababayang Pilipino. Sa orihinal ito ay iginagawad ng Pangulo ng Bansa sa Malacanang Palace sa DTI Department Administrative Order No. 22-12, Series of 2022. Ang PQA ay naging pangrehiyon sa ilalim ng PQA Regionalization Program ng DTI Competitiveness and Innovation Group para sa mga Level 1 at 2 sa may 5 lebelo na parangal. Ang PQA ay may level na parangal. Level 0 ay para sa Organizational Resilience and Excellence. Level 1 ay pagkilala sa Commitment to Quality Management. Level 2 para sa Proficiency in Quality Management. Level 3 para sa Mastery in Quality Management. At Level 4 para sa pagkilala ng Highest Level of Excellence. Ang unang nakatanggap ng PQA sa Rehiyong 12 ay ang Sultan Kudarat State University para sa Level 2 noong taong 2021. Sa pahayag ni Polito Gabonales na ang parangal ay para sa pagkilala ng bukod tanging samahan at global competitiveness sa mga samahan na para sa pribado at publiko sa rehiyon. Sa Rehiyong 12 ay may 5 kandidato para sa PQA 2023, ngunit 2 lamang ang nakakumpleto at nabigyan ng parangal matapos ang mga masusing pagsusuri. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Valencia para sa Soxurgen Headliners. Para sa uling balita, orientasyon para sa Family Circles Program ng OWA 12 isinagawa sa lungsod ng Tacurong. Narito ang ula. Ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA Region 12 kabalikat ang City Government of Tacurong sa pamamagitan ng Public OFW Desk ay nagsagawa ng orientasyon para sa Overseas Filipino Workers Family Circle Formation o OFW FCM program na maging bahagi na sila man ay bumalik na OFW o miyembro ng pamilya na aktibong OFW. Ang aktibidad ay ginanap noong ika-13 ng Marso taong kasalukuyan sa Tacurong City Cultural and Sports Center. Ang mga kasapi na bumuo ng OFW FCM organization ay mula sa lungsod ng Tacurong at bayan ng Lambayong, lalawigan ng Sultan Kudarat, ay sumailalim sa Constitution and Bylaws ng kanilang samahan. Sa nangyaring aktibidad, ang mga kasapi ay may oportunidad na maghain ng mga suhestyon at pagpalit ng mga posibleng palitan. Dagdag pa ang mga pinuno ay naayos na nila ang mga tungkulin at gawain. Sa nangyaring General Assembly, ang mga kasapi ng nagkaroon ng Association's Operational Cycle, Financing Option for Income Generating Projects, maging sa OWA Regulations and Policies na sinagawa ng OWA Family Welfare Officer o FWO ng Sultan Kudarat Eduardo II Sigamutin at FWO ng Cotabato Noel E. Mena. Hindi nakadalo si Tacurong City Mayor Joseph George Elechoncito, MDDPA, dahil sa isang aktibidad na kailangan niyang daluhan. Ganun pa man, patuloy niya man sinusuportahan ng OFW sa lungsod. Si Public OFW Desk Officer at Peso Manager Alan Espreno ay nagbigay ng kanyang pabungan na mensahe at detalye sa programa. Ang kinilalang samahan ng OFW Tacurong sa ilalim ng programa ay kilalaning OFW Tacurong Chapter. Ang pagbuo ng samahan sa ilalim na ang layunin ay mapalakas ang mga OFW sa kanilang karapatan at benepisyo, mabigyan ng sariling pangkabuhayan at hikayati na magkaroong makaperayang negosyo sa mga kasapi at iba pang kadahilanan. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Valencia para sa Soxurgen Headliners.
At yan ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyo malaman, balitang walang kinakampihan, mga balitang totoo, mga balita may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Soxurgen Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.